Ngayong araw nga ay aalis kaming dalawang mag-asawa. May dumating kasing sulat galing sa Vital Statistic para ayusin yung middle name ng asawa ko. Hindi niya kasi naisulat yung middle name niya dun sa registration ng baby namin. Siya kasi yung nag-fill up nun habang nasa ospital pa kami. Halos isang buwan na nga nung nalaman namin may kulang pala dun sa application. Ang sabi kasi ng asawa ko, hindi naman daw nire-recognize yung middle name dito kaya hindi na niya nilagay. Kaya heto, kailangan tuloy namin pumunta ng Vital Statistic para ayusin yung kulang sa application. So pagkatapos nga makapagbayad ng asawa ko ng parking, naglakad lang kami ng 2 minuto papunta dito sa building. Medyo mahirap din kasi maghanap ng parking spot dito sa downtown. At halos lahat ng parking may bayad. At pagpasok nga namin, ganito pala yung itsura dito sa loob. Baka simple lang kahit na luma na yung building. Halos kasi lahat ng lumang building dito sa Winnipeg talagang pinipreserve nila. Marami kasi mga lumang building dito na halos 100 taon na ang tanda. Pagkapasok nga namin dito, nag-antay lang kami ng sandali at tinawag na din yung number namin. Pero nakakalungkot dahil kailangan pa pala namin magpa-appointment para lang magpa-witness dun sa pagpirma ng asawa ko. Medyo nadismaya nga yung asawa ko dahil wala naman nakasulat na kailangan magpa-appointment para lang magpa-witness. So ang mangyayari, binigyan kami ng appointment at babalik pa kami. Medyo nasayang nga din pagpunta namin dun dahil hindi man lang nag-init yung puwetan ko. Ito pa pala yung isang nasayang dahil nagbayad ng $3 yung asawa ko para lang sa 1 oras na parking. At ito na nga yung araw ng appointment namin at syempre kasama na namin si baby dahil wala nang magbabantay sa kanya. Nung last time kasi na umalis kami, pinabantayan muna namin siya sa sister-in-law ko. Nung umaga nga na to, sobrang hamog at napakalamig pa. Hindi mo na makita yung nasa unahan. Pero masasabi kong mas okay na to dahil may mas malala pa akong na-experience kaysa dito. At pagpasok nga namin dito sa loob, hindi na kami kumuha ng number dahil sabi ni Kuyang guard sabihin lang namin na may appointment kami ng 10:30. Saglit nga lang din kami naupo at tinawag na kami kaagad. Siguro dahil na din konti yung tao at hindi sila masyadong busy ngayong araw na to. After nga pumirma ng asawa ko, pinirmahan na rin niya as witness sa pag-correct na application ng birth certificate registration ng anak namin. At kagaya nga ng inaasahan, napakabilis lang ng proseso at wala nang ibang hingi kundi yung ID lang ng asawa ko. Hindi na naman nga nag-init yung mga puwetan namin dahil sa sobrang bilis lang ng ginawa. Ang akala ko pa nga kailangan ko din pumirma dahil nandun din yung pangalan ko sa application.